Okay, ayoko nang patagalin tong topic na to. Bigyan na natin to ng magandang katwiran. Exegesis versus eisegesis or nakalagay rito eisegesis versus exegesis part 9. Nasa part 9. Sabi ko sa inyo marami to eh. Nako, aabot yata to ng marami mga kapatid. Linggo-linggo na tayong gantong puro eisegesis, exegesis. Sasakit ang ulo nyo dito. Minom kayo ng biogesis nyo. Ayan. Inom na kayo ng biogesis. Ayan. Okay, start na po tayo. Ay, nako, ito na naman ang topic. Marami na naman magagalit sa akin. Kakasuhan na ako nitong mga to nang walang kakwenta-kwentang kaso. Ayan. Okay, ito. Exegesis check. Obligado ba talaga tayo magbigay ng offering sa church? Ay nako, ay Panginoon ko. Pag-aralan natin, exegesis na tayo. Hindi tayo dedepende sa idea natin. Dedepende tayo sa sinasabi mismo ng Biblia. Babasahin lang natin, uunawain lang natin. Ganun lang yun. Okay? Hindi tayo magdadagdag. Paliwanag ko muna sa inyo mga kapatid ang eisegesis uli sa mga baguhan po na ma-attend. Ano ba yung pagkakaiba nila? Ang eisegesis at exegesis, hindi po sila gamot. Guys, hindi sila biogesis. Ayan. Huwag kayo magpapaniwala minsan sa mga sabi-sabi na ito ay gamot. Ayan. Joke lang yun. Okay, joke lang yun. Ang eisegesis ay ito yung way ng interpretasyon ng pag-unawa mo sa Bible kapag binabasa mo yung Bible. Tsaka exegesis. Ano pagkakaiba nila? Ang eisegesis ay nagtuturo na kung saan ikaw ang nagbibigay ng meaning sa Bible. Ikaw yung nag-i-interpret. May idea ka na kung ano yung gusto mong mangyari, kung ano yung idea mo, meron ka na sarili, tapos ginagamit mo lang yung Bible para patunayan na yung iniisip mo, yung tinuturo mo ay totoo according sa Bible. Yan po ang numero unong deception ni Satanas, mga kapatid. Makademonyong yan, kaisipan na ginagamit mo yung Biblia sa paniniwala. Mga kapatid, kayang-kaya ko natin gumawa ng bagay na gamitin yung Bible. Kayang-kaya, alam mo, naniniwala ka na ang panaginip ay pangungusap ng Diyos. Hahanap ka ng Bible verse. At pag nakita mong Bible verse, ayun nga, yun naman mga iba, mga hindi nag-aaral, nakiki-amen naman. Ayun na, naligaw na kayo. Okay? Yun po ang eisegesis. Alam ba, naniniwala ka na ang deklarasyon ay naniniwala ka mangyayari kung ano man yung declare mo. So, hahanap ka ng mga Bible verse. Ibig sabihin, ginagamit mo yung Bible, ginagamit mo yung salita ng Diyos para sa paniniwala mo. Ikaw lang yung naniniwala dun. Tapos, gagamitin mo yung salita ng Diyos. Ay, paulit-ulit ka, Pastor. Gagamitin mo yung salita ng Diyos para i-depend mo yung sarili mo, no? Yan. Maraming pastor ganyan. Okay? Kaya yun ang dahilan kung bakit may mga dampot-dampot verse. Biro mo, topic mo, Revelation, napunta ka ng Proverbs. Ano nangyari sa'yo? Pinag-uusapan Proverbs. Tapos Revelation. Okay? So, hindi po ganon ang tamang pag-aaral ng Biblia. Meron namang isang paraan, yung exegesis, yung ginagawa na natin. Ay, yung ginagawa natin ay bago lang to, kapapasok lang natin itong, ina-apply pa lang natin to, pagpasok ng January, February. Nagbago na po ako, na-born again na po ako sa pagtuturo. Kasi, dati eisegesis din ako. Mga kapatid, ang eisegesis teaching, lahat po yan biktima, lahat po yan pati ako, biktima. Okay? Kaya yung may nagsasabi na naninira daw ako ng turo ng iba, ang una kong sinira ng turo, yung sarili ko. Dahil ako nagtuturo din ako ng eisegesis. Naalala nyo ba mga kapatid? Lagi ko sinasabi, ito yung turo ko dati. Pero ngayon, ito tinuturo ng Panginoon sa akin. Humingi ako ng sorry sa inyo, nagkamali ako.
Kung meron mang unang tirahin ko dito, unang sinagasaan yung sarili ko mismo. Hindi ko nga lang ako mukhang mayaharap sa inyo kung paano ko hingi ng tawad sa inyo eh. Yung mga pinagtuturo kong ICJSs dati. Di ba? Kaya wag mong sasabihin sa akin na naninira ako ng ibang pastor. Baka naman tinatamaan ka lang. Ang problema ka sa ating mga Pilipino kasi pag tinatamaan, sasabihin mayabang ka eh. O yan. Yun yung mga tao mabababaw ang utak. Pag ang tao talaga ay hindi kayang makipagtalo sa argumento, pe-personaling ka lang. O yan, ganyan ang mga Pilipino guys. Ha? Identify niyo mga Pilipino, ganyan talaga. Pag ang tao napipikon, pe-personaling ka na lang. Okay, mabuhay kayo. Follow your dream. Pagpatuloy niyo yan. Ayan. Ayan. Sige lang. Kung enjoy kayo dyan, basta kami, nagbago na kami. Doon kami sa katotohanan. Exegesis na po kami. Nagbabago na po kami. Nagsisisi na yung pastor nyo. Nagsisisi na po kaming lahat. Iniingi na po natin ang tawad sa Panginoon yung mga turong ganyan. Okay? Okay. Ayan na. Ayan na pagkakaiba. Ang exegesis ay what? Kung ano yung sinabi ng verse, basahin mo by context. Yung context mismo. Bakit sinabi? Tapos, titingin ka rin ng proper hermeneutics. Tingnan mo rin yung original na sinabi. Sa magitan ng alamin mo kung ano yung original na sinabi. Pagtingin sa Greek, pagtingin sa grammar, etc. Tapos, iniintindi mo rin by genre. Okay? Inaalam mo kung ano ba yan, sulat yan. Okay? Okay. Guys, meron muna akong gustong tuturo sa inyo. Paano ba ang exegesis, mga kapatid? Dapat kasi, ilugar nyo yung sarili nyo nung panahon ng mga apostol. Kaya magsusulat ako Guys, pasensya na kayo, digay ako ng digay. Kakakain ko lang kasi. Ayan, pasensya na kayo. Okay. Patawad ha, patawad. Ayan. Okay, palaki natin ang fonts natin. Halimbawa, kasi dapat natin maintindihan, gaya niya, sulat ni Apostol Pablo sa Corinto. Halimbawa, ikaw, taga Thessalonic, mag-time travel ka. Time travel tayo. Time travel. Pumunta ka sa panahon nung, kailan ba to? 45 AD. Oh. Okay, punta tayo sa panahon. Tapos ang location natin, nasa Thessalonica tayo. Thessalonica. Okay. Kasama ka dito sa mga grupo na to, sa Church of Thessalonica. Sino pastor dito? Minsan si Timoteo, minsan si Pablo. So, yung pastor dito ay minsan si minsan pumupunta diyan. Tatlo yan, si Titus, pwedeng, I don't know, basta sila mga pastor diyan. Ang pastor diyan si Timoteo. Okay. Okay. So, ang bishop sa panahon na to, si Pablo. Siya yung namumuno sa mga pastor. O, si bishop, siya si Apostol Pablo. Pablo. Ay, hindi pala bishop, apostol pala. O sige, Apostol Pablo, okay. So, ang ginawa, ang nangyari, may sulat. Sulat. Ang ginawa natin, sulat ito, sulat sa Corinto. Naligaw yung sulat. Kaya lang naman dinistribute yung sulat sa atin. Kasi para kunin natin yung mensahe ng Diyos. Pag sinabing mensahe ng Diyos, mensahe ng Diyos. Okay? Ang kukunin natin dito, yung mga sinabi niya, halimbawa na we are justified. Okay, we are justified by faith. Yan ang mga kukunin mo na tayo ay, ano ay mga sinabi sa Corinto. Basta tungkol about kay God, about kay God. Yan yung kukunin mo dyan. Pero yung mga personal, halimbawa, excommunicate your immoral brother. Kanino nangyari to? Sa Corinto. Bakit? Meron bang immoral brother kung nasa Thessalonica ka? Wala. So, yan, iba-bypass mo yan.
Okay? Kasi ang binabasa niyong sulat ay sulat ni Pablo sa Corinto. Okay? So ibig sabihin, sa lahat ng sulat doon, kukunin mo lang doon yung kung ano yung mensahe ng Diyos. Ganon sila. Ano kaya mensahe ng Diyos sa magitan ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto? Ang kukunin mo yung mensahe ng Diyos, pero yung mga personal na halimbawa, kampi-kampi kayo dyan, nag-aaway-aaway kayo dyan, pupunta ako dyan, mga ganon. Hindi mo pwedeng i-apply yun. Okay, bigyan ko kayo ng isa pang halimbawa, halimbawa ng exegesis. Halimbawa sa madaling salita, kwento nila yan. Okay, pero kukunin mo lang yung idea. Halimbawa si Ate Palmonte, princess. Si princess, ayan. Okay. Tapos, meron sa mga karakter dito, si Marvin. Ayan. Okay. Ano sila? Magkaibigan sila. Si Princess sumulat kay Marvin. Okay? So, ang gagawin ni Marvin, babasahin niya ang sulat mula kay Princess. Ngayon, ito yung laman ng sulat ni Princess. Hello, Marvin. Kamusta? Sa awa at biyaya ng Diyos, ito yung sulat ni Princess, no? Ng Diyos, sa awa at biyaya ng Diyos, maayos naman ang kalagayan ng simbahan dito saan? Sa BGC sa Pasay, ayan, dito sa Pasay. Kamusta naman ang simbahan diyan sa Malabon, halimbawa? Okay. Nga pala, pakibili mo naman ako ng bagoong diyan. O, diba? Kay Marvin na taga Malabon, bili ng bagoong. Okay. Kasi malalaki ang alamang diyan. Di gaya dito, maliliit. Di masarap. Okay. Tapos, sasabihin ni Princess, maiba naman tayo. Tungkol sa biyaya ng Diyos sa atin, ipangaral natin ang gospel na walang works, kundi by grace. Remember, tayo ay pinagpala at pinaburan ng Diyos. Amen. Salamat sa pagbasa. Ikamusta mo na lang ako kay Rosie Kayanong. Pakisabi na hawak ko ang beat. Ayan, hawak daw niya ang beat. Ayan. Nagmamahal na kapatid, Princess Almonte. Okay. Ayan. Halimbawa, ganyan. Litan natin ang pons. Okay. Si Princess sumulat kay Marvin. Si Marvin binabasa niya sulat mula kay Princess. Kung si Marvin na magbabasa nito, lahat yan kukunin niya sa awat biyaya ng Diyos. Maayon na ba ang kalagayan niya daw sa Pasay? Kamusta naman kayo dyan sa Malabon? Nga pala, pakibili mo ako ng bagoong diyan. Ano gagawin ni Marvin? Bibili ba siya ng bagoong o hindi? Sabi ni Princess. Sumagot nga kay mga kapatid. Oo, Pastor. Sige, Oo, Pastor. Pastor, bibili ko. Bibili po. Marvin. Bibili po. Bibili. Pagkaluin ng kit. Amen. Bibili. Okay. Isa pang tanong. Opo, Pastor. Isa pang tanong.
Tungkol sa biyaya sa atin, ipangaral natin ng gospel ng walang works kundi grace. Remember tayo pinagpala. Ang tanong, gagawin ba ni Marvin to na mangangaral siya ng gospel na walang works kundi by grace? Pakisagot po, gagawin ba ni Marvin yon? Yes. 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 Ayan. Okay. Isa pang tanong. Ikamusta mo ako kay Rosie Kayanong? Pakisabi, hawak ko ang beat. Ngayon ang tanong, gagawin ba ni Marvin na humawak siya ng beat? Oo o hindi? Hindi pa. Gagawin. Ano pa yung ano ba yung beatbox? Ah, Betlog. Siguro mahawakan ay, ng Kaya pa siya ng bit. basta sa ating princess. Magsisi ka. Humingi ka ng tawad sa Lord ngayon. Kumanta ka ng tatlong ama namin, tatlong abagi ng Maria. Magsisi ka. Yan. Okay. Si Marvin, tama kayo. Paano kung si Pastor Harold ang nagbasa nito? Si Harold taga Bulacan. Ang tanong, kung si Pastor Harold ang nagbasa nito, sinabi, hello Marvin, kamusta sa awat biyaya ng Diyos? Kalagay naman sa sambahan. Kamusta naman ang simbahan dyan sa Malabon? Ang tanong, kamusta raw ang simbahan sa Malabon? Ano ang response ni Harold? Kukunin ba niya yan o hindi? Hindi, Pastor. Hindi. Pastor, kasi taga Kasi si Marvin naman ang Japan si Pastor Harold eh. Si Marvin. Taga Malabon siya. Si Pastor Harold. Hindi po, Pastor. Okay. Taga Japan. Okay. Ang tanong, bibili ba siya ng bagoong na nasa Bulacan siya o hindi? Ang tanong, bibili ba siya ng bagoong? Hindi. Hindi po. Hindi po. Hindi. Very good. Okay. Ito naman, tungkol sa biyaya sa atin, ipangaral natin ng gospel ng walang works, kundi by grace. Remember tayo, pinagpalat, pinaburan. Amen. Ang tanong, si Pastor Harold ba, ipapangaral ba niya ang grace na walang works? Amen po ba o hindi? Amen, Pastor. General naman yung lahat. Amen po, Pastor. Amen. Okay. Amen. Good. Yung salamat sa pagbasa, kamusta mo kay Rosie Kayanong? Pakisabi, hawak daw niya ang beat, nagmamahal, Princess Almonte. Ang tanong, gagawin ba yan ni Pastor Harold o hindi? Hindi. Si Pastor, sasayaw lang din. Pastor Harold, hawak niya. Tawag niya yung video lang. Mamaya. Sasayaw lang siya. Anong hawak ko ang brief, mga bastos to, mga batan to. Okay, ang point diyan, hindi naman siya yung sinasabihan na ikamusta mo kay Rosie Kayanong. Ikilala ba ni Pastor Harold? So anong i-apply dito ni Pastor Harold? Ito lang ang kukunin niya. Ito, hindi siya makikisali diyan. Ngayon, ang problema sa mga pastor ngayon iba. Yung binasa yung sulat ni Apostol Pablo, hindi lang lahat kinuha. Hindi naman siya yung kausap. Tayo mga Kristiyano, ang kukunin lang natin ito. Yung mensahe. Okay? Yung hawak ko ang beat, yung nagmamahal, tapos kay Rosie Kayanong, kay Marvin lang to naka-address, kay Marvin nga eh. Okay? Si Marvin ba, si Marvin taga Malabon? Bakit taga Malabon ba kayo? 'Di ba? So, ano ibig mo sabihin, Pastor Edwin? Mga kapatid, ganyan po ang ICJCs. Ang ICJCs, hindi naman ikaw yung kausap, nakikiayon ka. Dapat, kung ang exegesis ka, ito lang i-apply mo. Dahil hindi naman ikaw ang kausap dito. Alam ba, si Pastor Harold ka, ito lang i-apply mo. Yung tungkol sa Diyos. Pero yung mga ganyan-ganyan, agaya ni, tinabi yung halimbawa,
Nagaya ni Pablo, ikamusta mo ko? Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati ko kayo mga iglesia ni Kristo. O yung pasok ay si Jesus. Ayan, Eka. Patunay na tayo ay iglesia ni Kristo ang pangalan. Tayo ay maliligtas. So yun, Roma 16:16. Hindi naman sila ang kausap. Nakikisabat sa usapan. Okay? Sige mga kapatid, palakpakan natin si Lord. Gusto ko makuha niyo yung eisegesis eh. Yan ang example ng eisegesis. Pag exegesis ka, ito lang ang kukunin mo. Pero yung mga eisegesis, lahat kinuha eh. Yan ang problema sa mga pastor ngayon, lahat kinuha. Okay? So sa pagbabasa po ng Biblia, make it sure talaga na doon lang tayo kung kung ano lang yung applicable sa atin. Okay, related yan sa pinag-uusapan natin ngayon. Ang tanong, obligado ba talaga tayo magbigay ng offering sa church? Ayan. Magbigay, siksik, liglig at umaapaw. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais kong ika'y pagpalain. Ba yun? Mga kinakanta nun. Ano? Basahin po natin. Basa tayo ng Bible. Exegesis tayo. Obligado ba talaga? Ang tanong kasi dyan, obligado ba talaga tayo magbigay? Ay nako, mainis na kayo ng mainis sa akin. Wala akong pakialam. Sinasabi ko lang yung salita ng Diyos eh. Okay. Hindi naman ako anti-offering. Patapusin nyo tong vlog na to, mga nanonood dyan sa YouTube. Ha. Tapusin nyo tong vlog na to para mabuksan kayo at lumaya kayo. Nais ng Panginoon at nais ko na lumaya kayo sa katotohanan. Hindi kayo para masira yung negosyo nyo. Maraming iiyak na pastor dito kasi sa to lang sira ang negosyo nila. Ayan. Okay. Simulan natin 2 Corinthians 9:7. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, ito po yung sinasabi. Every man, according to as a purpose in his heart, so let him give, not grudgingly, hindi masama ang loob, or of necessity, for God love a cheerful giver. Paano ka magiging cheerful giver kapag hindi ka napipilitan? Okay? Okay. So, ito yung utos sa atin. Hindi pala utos to, wait lang ah. Tingnan natin yung context. Ang tanong, basahin natin sa Tagalog ulit. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Paano ka magbibigay na may kagalakan kung napipilitan ka? So, ibig sabihin, ang pagbibigay pala ay hindi sa pilitan. Hindi siya hold up, no? Hindi sa pilitan, hindi obligado, hindi under pressure. Kung may pilitan, wala na sa text. Ngayon, ang tanong, utos ba to? Eto context tayo. Ang tanong, utos ba to? Basahin rin ng context kung utos ba to. Kasi maaaring gamitin nila iba. Ay, sinasabi ng Biblia kaya dapat tayo magbigay. Ang tanong, utos ba to? Tingnan natin yung context. Verse 1, hindi kailangan sumulat pa ako sa inyo. Sinong kausap? Ni Pablo, Corinto. So, hindi tayong kausap. Okay? Taga-Corinto. Sa kanila to. Nakikibasa lang tayo ng sulat. Pero, tingnan natin yung mensahe ng Diyos sa atin. Ang pagkuha ng mensahe ng Diyos sa atin ay titingnan lang natin kung ano yung para sa atin at kung ano yung para sa Korinto. Okay? Okay. Gaya ng binasa natin kanina, nag-example tayo kanina, di ba? Sulat ni Princess kay Marvin, tapos binasa ni Harold. Okay? Okay. Verse 2. Alam kong handa na kayo tumulong kayo at pinagmamalaki ko kayo ng mga taga-Macedonia.
At sabi ko'y handa na kayong mga taga-Akaya noon pang nakaraang taon dahil rito'y lalo silang sumisigla sa pagtulong. Malinaw dito, yung mga taga-Macedonia raw ay pinagmamalaki ni Pablo kasi nagtutulungan sila. Pag sinabi nagtutulungan, nagtutulungan. So ano ang context ng verse na to? Nagtutulungan ang iglesia, ang church nung araw. Okay? Okay. Kaya't ipinauna ko na rin yan, mga kapatid na ito, upang hindi kami mapahiya sa aming pinagmamalaki tungkol sa inyo at maihanda sa inyo ang inyong tulong, gaya ng sinasabi ko. Okay. Topic pa rin pagtulong. Pagtulungan ng mga mananampalataya. Verse 4, baka naman kami mapahiya at wag naman sabing pati kayo. Kung may mga taga-Macedonia na sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa. Ang tanong, taga-Macedonia ba kayo? Sagot nga mga kapatid. Sino taga-Macedonia rito? Taas ang kamay. Ay, magsabi ng amen. Hindi, Pastor. Ayan, Wala. taga-Macedonia. Hindi po, Pastor. Wala ako taga Laguna. Taga Philippines po. Hindi. Pinas. Po. Hindi po. Pastor. Kami taga Hindi po, Philippines. Pastor. Sabi ko na nga ba, hindi wala Sana pala. makapunta sa Sana makapunta sa Macedonia. Ayan, sige. Hindi kayo taga-Macedonia, hindi kayong kinakausap dito, ha? Okay. Kaya pinakikiusapan ko kayo, mga kapatid, na mauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako sa inyo. Sa gaya, makita ng talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. So, ang mga taga-Macedonia, mga taga-Corinto raw, o ewan ko kung sino, basta in-example lang, na pagpunta raw ni Pablo, kung pupunta sa inyo si Pablo, patay na si Pablo. Kung kayo to, hindi kayong kausap dito, taga-Corinto, sinulatan. Tapos may address, taga-Macedonia. Okay? Okay. Ano sabi sa kanila ni Pablo? Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kaunti ay nag-aani ng kaunti. Ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. And tanong, ang verse 6 ba ay para sa Macedonia lang, Corinto? O pwede nating kapulutan ng aral to, mga kapatid? Tanong lang po. Sa atin, pwede sa atin o hindi? Para sa lahat. Pwede rin dati. Aral Yan yan. po sa atin, Pastor. Pwede sa atin. Pwede. Okay. Okay, good. Verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay na may kagalakan. Magagawa ng Diyos sa pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang kayo'y magamit sa pagkakawang gawa. Ang tanong, ito ba ay pwede rin sa atin o hindi? Sagot po. Yes. Pwede. Pwede po. Okay. Okay, very good, very good. Pwede. Tulad ng nasusulat, nagbigay ng libre sa mga dukha, ang katuwiran ay walang hanggan. Ang Diyos ay nagbibigay sa bining tinanim ng tinapay na makakain, na siya rin nagbibigay rin sa inyo ng bini na papalago ng kabutiang loob. Pasasaganayin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami sa inyong matulungan. Sa gayon, lalong dumarami. Ang pagtulong ninyong ito ay sa mga kapatid, hindi lamang nakakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi sa pagiging dahilan ng pangwalang hanggang pagpasalamat sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat niyang ay nagpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Diyan. Ang tanong, pwede sa atin. Kaya maliwanag, ano ang pwede sa atin dito? Ang pwede sa atin dito, yung mula dito verse 6. Okay? Pero ito, hindi sa atin to. Yung pupunta si Pablo sa Macedonia, bakit taga Macedonia ba kayo? Tsaka pangatlo, buhay pa ba si Pablo ngayon? Baka pumunta nga sa inyo yung kalabitin ng paa nyo.
Oy, gising, mag-tights ka. O, ganun din naman ganun yun eh, di ba? Tandaan niyo mga kapatid, yan po yung pag-a-apply ng context. Yung verse 1, deadmahin nyo yan dito, may tumututunan kayo. Kaya tama, sa context, tinuturo talaga sa bagong tipan na ang pagbibigay ay hindi sapilitan talaga. At ito pala ay pagtutulungan. Okay? Pero hindi naman inuutos. Ang tanong ba, inuutos ba o hindi? Tanong nga kayo, ito po ba ay utos o payo? Pakisagot po. Utos o payo? Sige, sagot po kayo. Utos o payo? Tayo lang po. Payo. Tayo po. Tayo. Payo po. Pusang loob. Payo po, payo. Payo. Payo po ng payo. Payo po. Okay, salamat po. Salamat po. Sagay. Chicken mo mo. Ayan. Hindi ko kayo ma-mute. Teka lang ah. Okay, so malinaw na ito ay payo lamang. Wala namang utos eh. Utos ba yan? May sinabi ba dyan, ito ang utos ng Tandaan niyo mga kapatid, pag sinabi dito, ito ang utos ng Panginoon, utos yun. Eh, hindi naman utos eh. Payo lang. Pwede sa atin, payo lang. Okay? Tanungin ko nga kayo mga kapatid, pag nagbigay kayo, pag hindi kayo nagbigay, nagkasala ba kayo o hindi? Pakisagot mo, nagkasala o hindi? Hindi. Hindi naman. Po, Hindi po, hindi kami nasala. Sa Old Testament lang yun. Hindi po. Amen. Ka magbigay dati, kasala ka. Diba? Hindi po. Wala lang reward. Okay, okay. Wala Sa reward. utos, nagkasala ka. Pero sa grace, hindi po. Okay, kasi maliwanag naman po kasi ho dyan na hindi naman utos yan. Kailan daw nagkakasala ang tao? Ano ba ang kasalanan? Talon lang tayo kasi identify natin kasalanan. Ano ba ang kasalanan? 1 John chapter 3 verse 4. Ang kasalanan po kasi ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Eh ang tanong, ang pagbibigay ba doon ay utos? Siyempre hindi. Kaya ibig sabihin, kung hindi ka magbigay, hindi ka rin nagkakasala. Oh. Common sense. Kasi ang sabi kasi dito, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat kasalanan ang paglabag sa kautusan. Maliwanag, nagkakasala ka pag hindi ka sumunod sa utos ng Diyos. Ngayon, balik tayo dito. Ito ba ay utos ng Diyos? Hindi naman utos eh. Kagaya ng sinagot nyo, tama po kayo. Hindi po siya kasalanan. Kasi hindi naman siya utos. Payo lang to. Kaya wag po kayong magigilty kung hindi kayo nakapagbigay at nagkasala kayo. Hindi po kasalanan sa Diyos, hindi kayo magbigay. Kagustuhan nyo ba? Eh, ang usapan nga dito ang bawat dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang may nagbibigay ng kagalakan. So, number 1, nakaisang puntos na tayo. Ang pagbibigay po ay hindi utos, ang pagbibigay po ay payo, at ang pagbibigay po ay hindi obligasyon. Nakaisa na tayo. Ayan. 1-0. Next. Ngayon, bakit yung iba kasi obligado? May nagtuturo kasi ng mga pastor na obligado ka raw magbigay. At nagkakasala ka daw. At may Bible verse sila. Okay. Ang tanong, ano yung Bible verse nila na kasalanan daw sa Diyos ang hindi magbigay?
Ayan. Kasi dito hindi naman kasalanan kasi payo lang na pagkasunduan natin ayon sa ating context. Okay? Okay, umpisa ang paborito ng lahat, Malakay. Ayan, Malakay 310. Ayan, paborito ni Pastor. Pastor na maraming pera. Ayan, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ang mga bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang bintana sa langit at ibusa inyo ang masaganang pagpapala. Ayan, patunay talaga na tayo ay pagpapalain ng Diyos, bubuksan ng bintana kung mag-iika po tayo. Ayan, ang verse. Sinusumpa ko kayong lahat at pinagnanakawan ako ninyo. Pinagnanakawan daw. Ang tanong ba ay matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa anong paraan sa ikasampung bahagi ng handog. Ang tanong, oo nga, may sumpa pag hindi ka nag-ikapu. Pinagnanakawan mo ang Diyos. Ang tanong, sino kausap? Sino nagsasalita? Una, ang nagsasalita, ang Diyos. Sinong kausap? Tingnan natin sa context. Sa context tayo titingin. Sino bang kausap? Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, papadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko at si Yahweh ang inyong hinahanap biglang darating sa kanyang templo. Ayan na naman tayo, templo. May templo ba tayo? Mga Pilipino, wala naman tayong templo. Wala tayong templo. Darating ang pinakahintay ng inyong sugot, papayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makakatagal pagdating ng araw na iyon? Sino makakaharap kapag nagpakita na siya? Para siyang apoy na napakadalisay sa bakal at parang sabon na matapang na sangkap. Darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayin niya ang kanyang mga anak na lalaki na ni Levi. Ang tanong, anak ba kayo ni Levi? Sino anak ni Levi dito? Sabi sa context, anak ni Levi na katulad ng gintong pilak sa pamamagitan nito ay magiging karapat-dapat ang kanilang handog. Ni Levi kay Yahweh. Sino ba yung Levi? Di ba yung Levi, yung pantalon yun sa atin? Ay mali. Iba pala. Levi pala, Levi. Mali. Oh. Dahil dito, ang mga handog ay dadalhin sa mga taga-Huda. Sino taga-Huda rito? Taga-Huda. Ayan. Sagot, taga-Huda kayo. Ayan. At Jerusalem, na maging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ng dati. Sino kausap daw yung mga taga-Huda at taga-Jerusalem? Ang tanong, taga doon ba kayo? Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, darating ako upang hatulan ang mga mangkukulam. Ay, mangkukulam daw. Ang mga ngalunya at mga bulaang saksi at mandaraya sa kanilang mga manggagawa at nagsasamantala sa mga byuda, ulilat. Ayan. Eto na, akong si Yahweh, hindi pa kayo lubusan nalilipol sapagkat hindi nagbabago ang aking pangako. Sinong kayo to? Subalit tulad ng inyong mga ninuno, sino ninuno natin? Si Jose Rizal ba? Si Jose Rizal, sila mga bayani ninuno natin eh. Si Katuna, sila Legazpi, sino ba yun? Mga Dato. Yun ang mga ninuno natin. Mga Malayan, tayo mga Pilipino. Dito si Libay daw, tsaka Jerusalem. Ang layo, Tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking kautusan. May kautusan ba tayo? Manumbalik kayo sa akin, manumbalik din ako sa inyo, sabi ni Yahweh. Paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi niyo pinagnanakawan ninyo sa paanong paraan. Sa ikasampung bahagi, sinumpa ko ang lahat ng mga
Pinagnunukawan ng buong bansa. Anong bansa ito? Okay, anong bansa ito? Sinong kausap? Pag sinabing Levi, Israel po yun. Obvious. Ang tanong, Hudyo ka ba? Pangalawa, sabi para pagpalain. Oh. Tanong nga, ikaw ba yan? Taga-Jerusalem ka ba? Hindi naman eh. So, madaling salita, hindi yan para sa Kristiyano. Ginagamit para sa tithes, pero ang context po niyan ay Israel, nasa ilalim ng kautusan, may kinalaman sa mga Levitiko. Hindi yan utos sa New Testament. Meron namang isang born again dito, Diyos ko. Bakit daw si Abraham? Hindi naman daw siya Israel. Nag-tithe siya kay Melchizedek. Ayan. Hindi nga, naniniwala nga kami na hindi nga yan sa ating mga Kristiyano. Pero ang tanong, bakit si Abraham, bakit siya nag-tithes kay Melchizedek? Di ibig sabihin nun, mag-tithes din tayo. Patay kang bata ka, hindi mo alam yung sinasabi mo. Ay, si Jesus ka na. Hindi mo alam yung context. Genesis 14 nga tayo para malaman natin ang context sa Genesis 14. Guys, mahaba to kasi bakbakan to eh. Genesis 14. Ito, sa pagbabalik ni Abraham, pagkatapos dyan talunin si Haring Kedorlaomer at iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng mga hari ng Sodoma, libis ng sabi at tinawag ding libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek ng hari ng Salem at pati ang pari ng kataas-taasan Diyos ng tinapay at alak. Ang sabi daw nila, si Jesus Cristo. Ang tanong, saan dyan si Jesus Christ? Patay na. Okay. Ang tanong dyan, paano mo nasabing si Jesus Christ yan? Okay. Marami nagtuturo niyan na kasi nga daw may tinapay daw at alak. Porke ba may tinapay at alak si Jesus Christ na? Ay, si Jesus ka na rin. Okay, pero bigyan ko kayo ng halimbawa. No? Sa Hebreo chapter 7, maliwanag na si Melchizedek ay type ng larawan ni Kristo. Basahin nga natin Hebreo chapter 7 verse 3. Hebreo 7.3. Nabanggit din kasi yan sa New Testament. Wait lang Hebreo 7.3. Eto, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam mula sa labanan upang ang unang kahulugan ng pangalan Melchizedek ay hari ng katwiran at dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ang hari ng kapayapaan. Okay. Walang nabanggit tungkol sa kanyang ama't ina at sa angkang pinagmulan niya, hindi rin naitala ang kanyang kapanganakan at kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari magpakailanman. Sabi dito, tulad lang ng anak ng Diyos. Hindi sinabing siya'y anak ng Diyos. Tingnan natin sa King James para sigurado tayo, no? Without father, without mother, without descent, having their neither beginning or days, nor end, but made like lang. Hindi sinabing, but he is the Son of God. No, hindi sinabi. Made like. Ngayon, pag sasabihin mo siyang anak ng Diyos, ay si Jesus ka na. Okay, may nagtuturo niyan guys na si Jesus Christ daw to. Okay. Sabi diyan kahilin tulad. Hindi niya sinabing siya ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, representation lang, hindi siya identity. Ginagamit si Melchizedek para ipakita ang priesthood na hindi Levita, hindi under the law, mataas pa kay Abraham. At doon papasok si Kristo na bilang eternal priest, hindi under Levitical system, hindi siya superior. Hindi under Levitical si Kristo. Ang misconception dyan, ginagamit ito para sabihin, nagbigay si Abraham ng tithes, kaya dapat tayo din. Well, narrative po kasi yan, hindi yan utos. Kagaya nga sinasabi sa kanya kanina, nagkukwentuhan lang.
Yung istorya nung kay Abraham, nagbigay lang siya ng ikapu kay kay Melchizedek. Pero ang tanong, malinaw ba na inuto sa context? Wala kayong makikita sa context na si Abraham ay nagbigay kay Melchizedek ng tithes, kaya dapat mag-tithes din tayo mga Kristiyano. Walang ganun. Sana may ganun, letra por letra. Wala eh. Malinaw nga dyan siya ay son of God. Hindi siya son of God. Sabi, kagaya lang. Ay, si Jesus ka na. Si Melchizedek ay hindi si Jesus, pero larawan siya ni Jesus. Larawan lang. Kamukha ka, representation lang. At yung ginawa ni Abraham, hindi po yun command, hindi po yun requirement. Kung gagamitin mo yan para manghingi, ay iba ang usapan na yan. Maraming mga paso nagtuturo niyan. So anong big idea? Hindi rin required sa atin ng tithes, walang inuutos sa atin. At wala ring sumpa sa atin kapag hindi ka nag-tithes. Misconception na naman. Ano ang big idea? Hindi rin tayo magta-tithe. Saan tayo? Balik tayo sa 2 Corinthians 9:7. Walang sapilitan, hindi ka obligado at hindi rin inuutos. Hindi inuutos ang pagbibigay in the first place. Lalo na pag-iikapu, hindi naman ikaw ang kausap doon. Tsaka pangatlo, kahit ba sabihin mo si Abraham ang nakuha niya, hindi naman niya pinagtrabaho niya, nasamsam lang niya yun eh. Tinan nyo ha. Nasamsam lang naman, tinan nyo, basahin natin. Ang mga Levita ay tumatanggap ng ikasampung bahagi na may kamatayan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya nasasabi na rin na ang maging si Levi ay tumatanggap ng ikasampung bahagi at nagbibigay ng ikasampung bahagi sa magitan ni Abraham, sapagkat nasasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. So, ang kautusan ay binigay ng Diyos sa mga Israelita. Tingnan nyo, kautusan yun eh. Kung ang pagiging ganap ay makakamtam sa magitan ng paring mula sa angkan ni Levi, hindi na sana kailangan pa ng isa pang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek na iba ang pagkapari ni Aaron. Mga kapatid, tingnan nyo, masyadong jargon. Kasi nga, Hebreo ang kausap dito. Hebrew nga eh. Kapag binago ang pagkapari, kailangan din baguhin ng kautusan. At ang ating Panginoon ang paring tinutukoy dito, kabilang siya sa ibang angkan at wala isang man na angkan na naglilingkod bilang pari. Walang diretsong sinasabing si Jesus Christ at si Melchizedek ay iisa. Ine-example lang si Melchizedek. Kasi ang topic kasi dito, hindi yung pag-iikapo ni Abraham kay Melchizedek at kay Jesus Christ, hindi. Ang ine-example dito, yung pagiging pari ni Christ nung siya ay namatay sa krus. Hindi siya under Levitical. Hindi kagaya ni Melchizedek, under siya ng Levitical law. Kaya hindi pa rin sa atin yon. Kaya nananaginip ng gising ibang mga pastor na akala nila makakalusot sila sa tithes. Hindi. Laking pera niya mga kapatid. Biro mo. Ilan ang membro mo? 25 pieces. Halimbawa, 25 pieces. Puro nagko-call center. Magkano sweldo na nagko-call center? Sabihin na natin ng mga 30 to 40,000 a month. Ay, Diyos ko, gandang negosyo niya. Biro mo, mauobliga yung mga membro mo na mag-tithes. Sa mapupunta sa pastor. Siyempre, gagamitin mo salita ng Diyos dyan. Babrasuhin mo yan. Talagang pag-iinteresan tong tithes na to na gagamitin, ang mangyayari ay si Jesus ang gagawin mo dyan. Ikaw lang nag-i-interpret, ikaw lang may sabi, ikaw lang nag-iisip. Pero hindi na sinasabi ng Biblia. Okay? Okay, isa pa, yung tinatawag na first fruit. Ayan, first fruit. Tingnan natin. Sabi nila, pagpapalain ka raw lalo ng Lord kung binigay mo rin yung first fruit. Kapag daw, agaya daw ni Abel, first fruit daw. At sabi sa Kawikaan 3:9, una, basahin natin ang Kawikaan.
Proverbs 3:9. Parang alam mo si Yahweh sa magitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong ring handugan. Ang tanong sa atin ba to? Wait lang ah. Tingnan natin to sa sa King James. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all increase. Ayan. So, ano problema dyan sa honor the Lord na yan, mga kapatid? Una, context. Ang Proverbs po kasi ay wisdom literature. Sabi sa Proverbs chapter 1, nakalagay pa lang. Ang kawikaan ni Solomon ay anak ni David na hari ng Israel. Sa magitan nito, mga tao ay magtatamo ng karunungan at pangunawa ang salitang puno ng aral sa buhay. So ito po ay malinaw na salawikain, kawikaan lang. Hindi siya utos. At higit sa lahat, sa madaling salita, ang topic dito ni Solomon, values education sa madaling salita, values kagandahang asal. Prinsipyo ng buhay, hindi utos na may fixed system. Hindi ito utos sa simbahan o required formula. Pangalawa, ang first fruits sa original settings, agricultural yan, hindi yan pera. Ani yan, hindi yan sweldo. Sa Israel ang context. Kaya kung magpa-first fruit kayo, hindi pera. Dapat mag-first fruit kayo, magtanim kayo ng kamote. Ayun, mga ganun. Yun ang context. Ang first fruit po ay ang tinutukoy hindi po pera, kundi ito po ay mga crops. Literal na crops, literal. Oh. Ano sinasabi ng pastor namin na first fruit? Sinasabi ang first fruit na yan kapag magte-13-month pay na kayo. Ayan, laking pera niyan. Hallelujah, praise the Lord, pastor. Nakabili na ng kotse. Nakabili ng BYD Seagull. Ayan. Ilan kayo? 25. First fruit. 13-month pay nyo magkano? 25,000. Oh, di ba? Ganda. Laking pera. Ilan yun? Tingnan, bilangin natin. Aabot ng 6 digit to eh. Wait lang. Lalantad ko mga kalokohan ng mga pastor talaga. Hindi ko kayo tatantanan. Kaya, 25,000 ang may nakamababang sweldo ng call center. Eh, hindi na yata. Tumaas na yata. 30K na yata. 30K. Tapos, times 25 kayo. Wow! 750,000. O, di ba? Nakabili na siya ng fully paid. Pwede na yan. Makakabili na siya ng kotseng electric nga lang na ayun, BYD Seagull. O, pastor! 25 pa lang yun, ha? Eh, paano kung miyembro mo halos 100? Ay, nako, ang daming yumaman. Totoo yung sinabi ni Eli Soriano, maraming yumaman na pastor, nakabili ng helicopter, nakabili ng isla. At ngayon, meron pa, nabili na daw niya yung Kingdom of Heaven. Ay, Diyos ko. O, ano na, laking pera talaga ng religion, mga kapatid, kung ang gagamitin mo ay ICJC. Laki ng, ang dami mong mauutong miyembro. Ito naman itong mga miyembro, itong mga mayayaman na ito, hindi nag-aaral kasi. Uto-uto naman. Nauto kayo ng pastor nyo, pinagpeperahan lang kayo. Uy, sayang ang pera nyo. Tapos ang mga pinagtuturo, ICJCs, false gospel pa. Perverted pa. Lalo nyong pinayaman ng mga perverted gospel dito sa Pilipinas. Okay? Kaya kalokohan yung first fruit na yan, hindi yan sa atin. Mali lang ang pagkakaintindi nyo. Kung gusto nyo mag-first fruit, magtanim kayo. Tapos yung unang ani nun, dalhin nyo sa simbahan nyo. Dala kayo ng baging. Dalhin nyo dun. Dalhin nyo doon kay pastor, doon sa may tabi ng altar. Sunugin nyo ron. Yun ang tamang first fruit. Hindi pera. Pangalawa, hindi naman kayo Hudyo, ba't kayo magpe-first fruit? Ko?
Okay, basag na yan. First fruit na yan, ha? Basag na yan. Next! Next. Wait lang. Meron pang isa. Sabi, magbigay ka para sa Panginoon. Worship the Lord with your offering. Okay. Okay. Worship the Lord with your offering. Ang tanong, saan sa Bible na worship the Lord with your offering? Wait lang. Saan sa Bible yan? Saan nila pinagkukuha yan? Pag nagbibigay kayo, kayo sumasamba sa Diyos. Saan yun? Tanungin ko nga kayo saan yun. Una, alam nyo ano sagot? I-disappoint ko na kayo. Wala sa Bible yung worship the Lord with your offering. Ang meron lang, honor the Lord with your substance. Proverbs 3:9. Meron. Pero hindi nga yun eh. Pag honor po kasi automatic, ang kala nila pag honor worship daw. How you can worship God ba? Paano? Maliwanag naman sa Bible, worship is a lifestyle. Ang sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1, ang tunay daw na pagsamba sa Panginoon, yung pag-alay mo ng buhay sa Kanya. Ang ibibigay mo, buhay mo, hindi pera mo, para makasamba sa Diyos. Meron pa nga daw, no, pag December, meron pa raw Happy Birthday Jesus. Inuuto kayo ng mga pastor nyo, Happy Birthday Jesus. Mapupunta lang sa kanya yun. Mapupunta rin doon sa asawa niyang pastora. Pambili ng mga bags niyang mga ng bag na Aldo. Pambili ng mga, ay Diyos ko. Niloloko kayo ng mga pastor niyo, mga kapatid. Anong birthday Jesus? Okay mga kapatid, sa linggo meron po tayo magpapasko naman po. Magbigay po tayo sa Panginoon. Ito po yung Happy Birthday Jesus. Di offering na. Tapos ng service, nagmamadali na yung pastor niyo, nautusan yung sekretary niya na bilangin na yung offering. Pero kailangan wag siya nandun. Kailangan magbibigay lang yung kanyang Pero yung iba, grabe kapal yung pastora mismo, yung asawa ng pastor mismo, nagbibilang ng pera. Kahiya yun. Di ba kayo nahiyan sa sarili nyo? May Happy Birthday Jesus pa kayo nalalaman. Kung meron mang corruption dito sa Pilipinas, matindi ang religion. Pastor, magbibigay po ba kayo? Teka lang, wait lang, tapusin niyo muna to. Okay? Nang babasag muna tayo ng religion ngayon. Alam sa totoo lang mga kapatid, binabasag talaga ng Panginoon ang religion. Ayaw ng Lord ng religion. Kahit ako, binabasag kong religion. Kasi gusto ko kasi kayong dalin kay Kristo na siyang honor ng ating pagpapala. Na tayo'y malaya, magbigay ka o hindi, pagpapalain ka rin ng Panginoon. Okay? Okay. Sige, palakpakan natin si Lord. Una, ang 2 Corinthians 9:7, giving po yan, pero voluntary. Totoong sinasabi, hindi naman inuutos. Walang worship command. Bakit nyo kinukonek ang worship sa offering? Walang ganun sa Biblia. Wala. Pakita nyo sa akin. Pakita nyo sa akin kung saan. Walang ganun. Inuuto lang kayo ng pastor nyo para magbigay lang kayo. Bakit kaya ang pagbibigay, laging dinadamay ang Diyos, no? May mga pastor kayo, bakit nyo dinadamay lagi ang Diyos? Ang pagbibigay po ay simple. Ang pagbibigay ay hindi po yan obligasyon. Balik tayo sa 2 Corinthians 9:7, malinaw. Ang pagbibigay ay isa lamang itong suggestion, hindi utos. Para magtutulungan lang. Suggestion lang ni Pablo sa atin. Sa madaling salita mga kapatid,
Sa church, pwede pa rin kayo mag-offering, pero huwag nyo idamay ang Diyos. Dapat dyan, kaya kayo nag-offering, tulungan lang. Kasi yun ang tinuturo ng Biblia, ang pag-offering ay pagtutulungan. Walang kinalaman ng Diyos. Para pagpalain kayo, magbigay. Pag hindi kayo pinagpala, hindi kayo magbibigay. Walang kinalaman ng Diyos sa pagbibigay. At the first place, hindi kailangan ng Diyos ang hindi kailangan ng Diyos ang worship mo. Makasalanan ka, uy. Wala kang dapat ibigay sa Diyos dahil walang kailangan ng Diyos sa iyo. Ikaw ang may kailangan sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay, hindi siya tumatanggap. Ginagawa niyo yung Diyos parang parang yung Santo Niño na laging nangihingi. Hindi naman ganoon ang Diyos natin eh. Ang Diyos ang nagbibigay, mayaman Diyos natin, hindi niya kailangan ng offering mo. Ang kailangan mo, tumanggap ka ng regalo niya. Wala, kasi kung meron ka pang i-offer sa Panginoon, lumalabas nun, kulang yung ginawa ni Kristo para matuwa ang Diyos sa'yo. Iniinsulto mo si Kristo sa umagitan ng gawa mo. No works nga eh. Kaya talaga tayo dito sa Bride of Christ, pure grace talaga tayo, purong biyaya talaga tayo. Walang gawa para matuwa ang Diyos. Walang salita para matuwa ang Diyos. Lahat recipient, lahat bigay, lahat ng nangyayari sa atin ay bigay ng Diyos. Ang nais lang ng Diyos sa atin, tanggapin, panampalatayanan. Mabuhay tayo sa tiwala sa Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pero mo, no? O opera mo ng Diyos. Bakit? Mahirap ba ang Diyos? Nangihingi ba? Hindi naman nangihingi ang Diyos sa inyo. Actually, ang hinihingi lang ng Diyos, magtiwala ka sa kanyang anak. Yun ang malinaw. John chapter 10, verse 10. John chapter 10, naandun lahat. John 3, John 3 verse 18, ang linaw. Pananampalataya sa kanyang anak. John chapter 6 verse 40. Yun ang pleasing sa Lord. Ephesians chapter 1 verse 4, ang daming verse sa Bible na nagpapatunay na ang pananampalataya sa anak, yun ang nakakalugod sa Diyos. Hindi yung mga paiyak-iyak offering, pakanta-kanta ka pa ng online. So, yung worship na yan, ginagamit lagi para pagkakitaan. Wala akong ganun. Pakita nyo sa akin. Sige nga, pakita nyo. Worship the Lord with your offering. Pakita nyo sa akin letra por letra. So ano ang bigay diya? Walang galing mula sa iyo. Pastor, paano po yun? Syempre yung simbahan nangangailangan din ng pambayad sa kuryente, pambayad sa ano. Tama, magtulungan kayo. Huwag nyo idadamay ang Diyos. Hindi yung gagamitin nyo sa pananakot. Pag hindi nagbigay, hindi pagpapalain. Tapos papansinin nyo lang yung mga nag-o-offering, kayo mga mayayaman kayo. Mga mayayaman lang pinapansin nyo sa simbahan. Simbahan nyo, walang pansinan. Anong klaseng simbahan kayo? Kaya sa susunod, pag-uusapan natin tong James chapter 2 na to eh. Yung discrimination sa simbahan, yung mga ugali sa simbahan, pag-uusapan natin yan sa susunod. Pero ngayon kasi, ang pinag-uusapan kasi natin dito, binabasag lang ng Diyos. I-define natin ang pagbibigay. Define natin. Ang tanong, ibig sabihin, Pastor, hindi na tayo magbibigay. Magbibigay pa rin. Ano ang purpose? Tulungan sa simbahan. Yun lang. Ayon sa 2 Corinthians chapter 9, yung context sa 2 Corinthians, binasa natin kanina. Di ba? Linaw naman. Yan ang Bible verse ko. Hindi yan utos. Hindi utos. Kaya magbigay ka o hindi ka hahatulan ng Diyos. Lalo ka pa rin yung pagpapalain dahil ang nagbigay si Kristo.
Tandaan po natin, Ephesians chapter 1 verse 6, tayo ay karito. Means blessed and highly favored. Panampalatayanan natin tayo tayo pinagpalat, pinaburan na sa magitan nino ni Kristo. Yung offering sa simbahan, walang ano yan, walang galaw yan para pagpalain ka. Kaya ka nagbibigay kasi pinagpala ka na. Tandaan niyo mga kapatid, kaya tayo nagbibigay hindi para pagpalain, kundi bunga ito na tayo ay pinagpala na. Yan po yung totoong idea po dyan. Kung exegesis lang ang pag-uusapan natin mga kapatid, kung exegesis lang Okay? So ano pang big idea? Walang ikapu sa Christian. Walang first fruit sa Christian. Walang Melchizedek tithes na inuutos sa Christian. Meron offering hindi utos, kundi payo para magtulungan sa simbahan. So, ibig sabihin mga kapatid, sumasang-ayon pa rin ako sa offering, pero labas na ang Diyos dun. Kaya tayo nag-o-offering, nagtutulungan lang tayo. Nasa inyo pa rin yung kung tutulong kayo o hindi. Hindi sa pilitan ng pagtulong. Nasa inyo na yun. So, Pastor, ibig sabihin, tumatanggap ka ng offering. Actually, tumatanggap naman talaga ako ng offering, hindi ko lang kinukwento sa inyo. Ito'y gusto lang sa mga tumulong, pero hindi ako yung klaseng pastor na namimilit na, magbigay kayo, kundi hindi kayo pagpapalain. Hindi. Katunayan, lagi ko nga pa nga sinasabi sa inyo, magbigay kayo sa pastor o hindi, pagpapalain pa rin kayo dahil kay Kristo. Yung mga nagbibigay kasi, kaya sila nagbibigay, kasi sila yung mga understanding people, yung mga tao, no? Kaya ka nagbibigay kasi understanding, isa ka sa kasi understanding kang tao. Naiintindihan mo yung sitwasyon ng halimbawa ng pastor mo, ng simbahan, di ba? Naiintindihan mo na kailangan ng simbahan ng pambayad sa kuryente, tulong tayo. Yun lang. Understanding ka kasi. Hindi ko naman sinasabing hindi understanding yung mga hindi nagbibigay. Maraming bagay kung ba't hindi ka nagbibigay. Kasi baka naman wala ka talaga maibigay. O hindi nangangulagan, hindi ka understanding. Okay? Pero against ako doon sa mga yung hold up. Yung pag-upo mo, may mauupuan ka. Ano to? Oh, Diyos ko. Tapos yung mga sobrang may pangalan. Mga kapatid, kayabangan lang yun. Puro yabang sa simbahan, mga ganyan. Yun nga, dati kami niyan sa Love of Christ, ganyan, may mga pangalan yung pangalan namin. Tapos tithes and offering. I-check yun. Kapag hindi ka nagbigay, nakakahiya ka. Tandaan nyo mga kapatid, ang simbahan is nandyan po yan para i-comfort tayo, encouragement, hindi para i-embarrass tayo sa gawain ng Panginoon. Yun. Hindi ka nagbigay, nakakahiya ka, hindi ka ililista. Ano yan? Ano sabihin, pataasan pa rin ang ihi sa simbahan? Ganun ba yun? Hindi ganyan ang simbahan. Ang madaling salita, that is not gospel of grace. Hindi ang grace, mga ganyan simbahan. Paso sa inyo, sa Bulacan, meron naman, nandun lang siya sa sulok. Punta kayo sa amin sa Bulacan. Meron pa rin naman, pero hindi ko binabanggit. Nababanggit lang namin sa panalangin minsan. At saka nandun lang siya.
Magbigay kayo o hindi, o yun, may nakalagay doon, offering box. Yun lang. Pero hindi kami yung kapalan talaga na ano, yung may talagang pupuntahan ka ng usher, ano. Diyos ko, kakahiya. Pag hindi ka nagbigay, kaya yung iba, eto problema sa iba, para na lang di mapahiya, kunwari dudukot sa wallet. Tapos maglalagay ng pera doon, hindi naman naglagay ng pera. Yung sobre lang, tapos kunwari yung sobre nilagay doon. Walang binigay. O yan, ano nangyayari sa simbahan? Hypocrisy, plastikan, hindi totoo, hindi authenticated ang fellowship. O, sabihin din nyo ginawa yun. Meron ganun simbahan, di ba? Nangongolik. Tapos para kunwari may naibigay kayo. Kunwari dudukot kayo habang nagpipray ang lahat. To. Pero wala naman kayo nilagay sa sobre. Ayan. Okay lang yun, naiintindihan kayo ng Panginoon kasi wala kayo mabibigay. Kaya nga lang yung mga pastor, hindi kayo naiintindihan. Kasi mga kapatid, pag sinabing hindi napipilitan, huwag mong pilitin ng tao. Huwag mong hold the pin. Pag upo mo sa upuan, may ano ba yun? Tapos may usher nang ngingiti-ngiti sa'yo, nakangiti sa'yo. Tapos yung usher, pag hindi na tapos na yung kanyang ginawa, pupunta na siya doon sa may opisina, nakasimangot na. O edi ngiting kabayo lang. Ay nako, ang daming ka-hypocrite sa simbahan mga kapatid. Promise. Okay, so tapos na tayo. Tama na, baka may magalit. Maraming magagalit na naman sa akin kasi nasisira yung negosyo nila eh. Pero kasi, ang gusto ko kasi mangyari, yung sinasabi ng Biblia. Doon tayo sa sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi lang ng Diyos, magtulungan lang daw tayo magkakapatid. Yun lang. Tapos. Hindi yun utos. Bahala ka kung magbibigay ka o hindi. Tapos. Wala nang mga sabi-sabi pa. Wala nang mga marami pa mga sat-sat. Di ba? So yun lamang po mga kapatid. Palakpakan po natin ng Panginoon. Yan po ang kanyang salita. Yan ang tunay na salita. Yan po ang exegesis. Ako po ay naniniwala na ito yung totoong sinasabi ng Panginoon sa atin. Malaya po tayo hindi magbigay o magbigay, may kalayaan po tayo mapumili. Ang sabi sa Galatians chapter 5, malinaw eh. Galatians chapter 5 verse 1, ang sabi dito, no, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at walang paalipin muli. Malaya na ho tayo mga kapatid. Kaya huwag kayong matakot kung hindi kayo makapagbigay, huwag kayong matakot mga kapatid. Pero minsan naman kapatid, kung naman kayo meron naman dyan, magtulungan na lang. Tulungan na lang natin. Magtulungan na lang tayo mga kapatid. So, meron naman binabanggit sa Bible. Teka lang, wait lang Naku, pasensya na mahaba mga kapatid gift. Pastor Ari sinasabing gift of giving. Meron siyang talent o meron siyang gift. Wait lang mga kapatid. May naaral lang ako. Tandaan po natin, sabi sa Romans chapter 12, ito yung sinabi, paano to pastor? May mga, paano may gift ako ng pagbibigay? Mga ganon. Sabi dito na magpapalakas ng loob, mga may kaloob na magpalakas ng loob. Kung may pagbibigay sa inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, meron palang gift of giving. Ngayon ang tanong, exegesis check tayo. Hindi lahat may gift na ganito, ha? Wag kayong mag-pretend na kayo may gift. Hindi lahat may gift na ganito. Kasi pag sinabing gift, special ability po yun. So totoo, meron pong gift. Basahin nga natin. Sabi dito, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Merong gift ang Christians. Kaya't gamitin natin ang kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag kayo. Ito yung nagtuturo, mga preacher. O, ano pa yung isa pang gift? Kung ang paglilikod ng... Englishin nga natin para maganda, no? Or the ministry, let us wait on our ministering. And he had teaching, mga nagtuturo. Or he extorted, o yung mga exhortation na to, ito yung mga counselor. He that give, wait natin.
If contributing to the needs of others pala yun. Kung meron kang gift na mahilig kang tumulong, karamihan dyan mga nangyayari yan, bakit ako kumikita, alam mo, Christian ka, bakit ako kumikita ng malaki? Pero wala naman akong burden sa church na magturo. Wala naman akong burden sa simbahan na tumugtog. Di naman ako marunong tumugtog, kumanta, anong gift ko. Pero masaya ako pag tinutulungan ko yung kapatiran, tinutulungan ko. Eto ka malamang, tumutulong ka. Kaya pinapadami ng Diyos ang pera mo, kaya ka pinapayaman kasi may purpose ka. Ang purpose ka, tulungan yung mga nasa simbahan, tulungan yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya hindi tayo pwede rin magmalaki kaya ako pinagpapala ng Diyos dahil sa kasipagan ko Teka muna, tanongin mo sarili mo, bakit sobrang pera mo? Di kaya, tingnan mo rin to, consider mo rin to na kaya ka pinagpapala ng Diyos. May gift of giving. Yung mga unang Kristiyano nga pag hindi nagbigay pag hindi naging tapat, pinapatay ng Diyos Ananias at Sapphira, example. So ibig sabihin mga kapatid, meron talagang tinatawag na tulungan. Merong gift naman na tumutulong. Let him give generously. Magbigay ng tama. Meron pa, if it is leadership, let him govern diligently. Meron namang magaling mamuno sa simbahan. Magaling dumiskarte. If it is showing mercy, let him do cheerfully. Ito yung mga gift sa simbahan. Kasama pala yung nagbibigay. So ang giving po dito, linawin natin, ito po ay, again, babagsak pa rin tayo sa 2 Corinthians 9:7. Kusa, bukal sa loob, hindi pinipilit, hindi ito obligado sa lahat, hindi ito sukatan ng spirituality, guys. Mas banal ako, mas spiritual ako kasi nagbibigay ako. Hindi Kasi ang problema kasi, ginagawa ng iba, lahat daw dapat giver. Dapat lahat may gift. Hindi nga lahat may gift Hindi naman lahat giver Hindi lahat marami may pera. Okay? Kaya kaya pag sa simbahan niyo may ganto, ay biyaya ng Diyos sa inyo kung meron tao na, Pastor, tuwan-tuwa talaga ako pag tinutulungan ko on church. Pag ganyan, meron siyang gift na ganun. Tapos lalo siyang yumayaman, dami niyang pera. Merong ganun talaga. Huwag niyong pilitin na maging ganto kayo kung wala kayong gift Kasi ang requirement sa gift na to, una, mapera ka, marami kang pera talaga. Pangalawa, kaya nga gift Pangalawa, may puso ka. Kasi meron kasi maraming pera, wala namang puso Diyos ko. Maraming mga mapepera sa simbahan, wala namang puso. Merong ganun. Pero merong talagang ganito na may puso talaga. Ito yon yung gift of giving. Kung hindi ka nagbibigay, sabi rito, ang problema kasi may tinuturo pa sila na kung hindi ka nagbibigay, kulang ka. Mali po yun. In reality, may mga taong mas natural na nagbibigay, generous, masaya magbigay. Sila yon. Mas inclined tumulong. Yan po ay gift. Gift po yan. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Pwedeng gawin ito ng lahat pero hindi pare-pareho, hindi pare-pareho ng level at hindi rin requirement. Kung ginagawang obligasyon ito, ay wala na, hindi na po gift yan. Billing na po yan. Naniningil na kayo. Wala na yan. No way. So, yun lang, naisingot ko lang yan. Kasi kailangan talaga masagot lahat ng giving ngayon So, yun lamang po mga kapatid na masasabi ko sa inyo, balansein po natin ang pagbibigay. Ang pagbibigay po ay pagtutulungan, hindi po yan obligasyon. Pag sinabing tulong, tawag noon, discretion. Tawag doon. Discretion na ng tao yun. Huwag natin silang pilitin. Maraming salamat po. Palakpakan natin si Lord. Okay, so 9:30 o 9:29 PM. Ano yung PM? PM. Pwede na kayo magtanong. Magsalita lang kayo mga kapatid, mga gusto magtanong. Maglakas kayo ng loob, magsalita. Hello, Pastor. Magandang gabi Hello po. po. Good evening po. May katanungan po ako. Sige po. Opo. Sige po. Ang tanong ko lang po di ba, ito na pag-usapan po natin yung tungkol sa pagbibigay.
Mm. Di ba wala naman pong obligasyon tayong mga Kristiyano na yung parang yung sinasabi nyo nga po kanina, no, yung parang pinepuwersa ka ng pastor o nung church leader ninyo na magbigay. Mm. Ngayon, ikaw naman, may kusang loob ka po na nagbibigay po talaga. Mm. Para po ba sa Panginoon, ano po ba yun? May pogi points ka ba nun sa kanya dahil nagbibigay ka na cheerful giver? O parang baliwala lang din po, parang basura lang yun. Hindi po. Hindi po nawawala ng kabuluhan niyo. Malinaw na malinaw po kasi sa Revelation na gagantimpalaan daw ng Diyos ang ating mga mabubuting gawa. At isa sa mabubuting gawa, yung nagbibigay ka. Yung pag sinabing mabuting gawa, malawak yun. Pwedeng hindi naman Opo. sa pera, pwede rin yun sa paglilingkod mo, sa pagtulong mo sa kapwa, sa pangunawa mo sa kapwa. Basta good works. Yung pagbibigay kasi, parte lang yan ng good works. Hindi po yan yung wala pong special reward po dyan. Wala po. Kasama Ayun, lang siya. maraming salamat po. Yun lang po yung tanong ko. Thank you very much po. Salamat po. Sige po. Salamat. So, tandaan po natin mga kapatid, kaya tayo nagbibigay, bunga lang po yun ng ating tayo ay nasa biyaya. Kagaya nga sinabi ko sa inyo kanina, kaya tayo nagbibigay hindi para pagpalain, kaya tayo nagbibigay kasi bunga lang ito na tayo pinagpala. Pinagpala na ng Diyos. So, sakop siya ng good works. Nasa ilalim siya ng good works. Good works lang yan. Walang pogi points dyan. Wala yung, hindi po. Hindi po ganun ang Panginoon natin. At yung sinasabi dun sa babaeng balo, maraming sabi sa babaeng balo, mga kapatid, sa Jerusalem yun eh. Ang natin pakailaman yun si Jesus Christ sa pagdidil sa mga Hudyo, sa kanila yun. Dito tayo sa 2 Corinthians 9:7. Ang pagbibigay sa atin ay discretion lang, walang sapilitan, pagtulong ang Espiritu, walang batas, hindi utos. So, yun lamang po. Sige po, magtanong na po yung iba, magsalita na po. Sige po, salita na po kayo. Pastor, Good evening po, Miss Christina po. Go ahead po. Tina po. Opo, may tatanong po ako. Kasi po nagkaroon po kami ng parang a little discussion po doon sa biyenan ko na galing po sa isang church na sila talaga ay obligado na ibigay po yung kanila pong tithing kaya yumayaman na po yung kanilang pastor. Patawarin ako ng Panginoon. Pero ang tanong ko po ganito, ano po ba ang kaibahan ng paggamit doon sa in Jesus mighty name at saka in Jesus name? Walang pagkakaiba. May mighty lang yung isa, pero wala pang pagkakaiba. Opo, parang sabi ko po, parehong naman na ginagamit yung pangalan ng Panginoon. So, ang sabi po niya, pag ginamit daw po yung in Jesus, pag nag-pray ka daw, kailangan in Jesus mighty name. Tapos, pag in Jesus name daw, pinapalayas mo daw yung mga blessings. Sabi ko, anong turo yan? Hindi ganyan yan, sabi ko. Wala. So para bang napakalaking bagay na po yung ganun. Kasi sabi ko, kasi sila po, pastor, lagi silang hiling ng hiling. Alam mo po yung healing, yun ang kanilang pinapalawak. Hiling ng hiling, parang ganun. Hiling ng hiling po. So yun po. Sabi ko, pareho lang naman na pangalan ng Panginoon yung ginagamit. Sabi ko po. Opo. May mga conception po kasi dyan sa in Jesus name. Ano ba talaga in Jesus name? Kasi po, ginagamit po ng marami na parang ending line, parang stamp, para sigurado sabihin mo in Jesus name. Nakasulat po yan sa John chapter 14 verse 13-34. Sinabi niyan, whatever you ask in my name. Well, ito po yung ginagamit ng iba in Jesus name. So hindi po yan magic words. Hindi po ito parang parang password, formula o pampagana ng prayer. Hindi po ganun. Ang ibig sabihin yun, ayon sa kanya, align sa kanyang will. Sa kanyang authority. Pag sinabing in Jesus name, ibig sabihin, ito po ay umaayon po sa kanyang kalooban. Ang problema ko kasi nangyayari sa panahon natin yung ginagawa nila na sabihin mo lang in Jesus name para mangyari. Parang declaration din.
Oh, well, ginagawa itong technique. Pero in realidad po, pwede mong sabing in Jesus name, pero naka-align saan? Hindi, pero kung hindi align sa kalooban niya, o hindi align sa kanya, hindi dahil sa sinasabi mo, nangyayari. Okay. Yun ang nangyayari. So, yung in Jesus name po kasi, hindi po kasi yan. Kaya nang sinabi ko sa inyo kanina, hindi po siya magic words, hindi po siya yung parang nag-a-unlock ka ng power. Wala pong ganun. Sinabi lang niya sa mga alagad po yun kasi inuutusan sila na sa aking pangalan kayo magpapagaling. Pero sa atin po ngayon, wala po. Hindi, bakit po ina-apply po sa atin sa mga alagad po yan? Kaya kung ginagawa mong formula yan, hindi na po kasi yung faith. Ritual po yan. Marami mga ganyan naging ritual. In Jesus' name. Lagi lang ginagamit in Jesus' name. Diba? Lahat na lang, nawa pumasa ako sa exam na to in Jesus' name. O kaya pag nadulas in Jesus' name, oh, Diyos ko, pati pag nag-brown out, ay in Jesus' name, lumayas. O kaya nasira yung yung tumutugtog na nagwo-worship sila. Nasira yung sound system. In Jesus' name, lumayas ka Satanas sa mga wire na to. Naku, kung ano ng mga ginagawang ritual, parang na rin, parang Katoliko na nagkukrus, mga ganun, nagtatanda ng krus. O, yun po mga kapatid. Ano po yan, hindi po yan para sa atin sa mga, lang po yan, sa mga alagad niya nung panahon na yun. At ginamit lang yun noong the meantime, kasama yung 50 pang mga tauhan na nag-evangelize sa mga Hudyo. Pero yun, one-time event na po yun, hindi na po nangyari po yun. So, yun lang po masasagot ko ron. So pastor, pag tayo nagpe-pray, when we end up, it's either we use the either or. Pag nananalangin po tayo, simple lang. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Minibigay mo po sa akin. Ang panalangin ko po, nawa itong aking trabaho ay maging maayos sa maghapon na ito. Maraming salamat po. Amen. Ito po. Okay. Di ba si Christ nananalangin, di ba? O, di ba, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, and forgive our sins as we give our trespass to others, and leave us not into temptation. Amen. Walang in Jesus' name. Amen lang. Kasi yung amen, siya na yun eh. Si Christ na yung amen eh. So, bakit mag-in Jesus' name ka pa? Meron po si Harold, iba yung in Jesus. In Gcash name naman po. Sorry po. So, joke lang po. Thank you, Pastor. Sige po, salamat po. Hello, Pastor. Next naman ako. Sige, go ahead. Magandang gabi. Geoffrey, po. Tungkol din po sa panalangin kasi di po ba puro pasasalamat, ganyan. Hanggat maaari, wag na tayo mag-declare. Okay lang po ba na na humingi ng tulong yung mga, kunwari example, tulungan niyo po ako na mabago yung ugali ko, na mapalitan sana ng mga positive na pag-uugali, yung mga negative na ugali, yung mga pananalita, bigyan niyo po ako ng wisdom, yung mga ganun. Okay lang po ba yung ganun? Ang Diyos naman kasi conversational eh. Tinan mo, bibigyan kita ng verse. Sabi rito, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtam natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos handa pa rin siyang makinig kapag tayo ay humihingi sa Kanya. Mahabagin siya. At sakop dyan yung tanong mo na, pwede ko bang ipanalangin? Oo naman. Kasi mga kapatid, ang Diyos kasi natin ay, kung ganito na lang kapatid, may asawa ka ba kapatid? Ano pangalan nito? Ito. Meron po. Asawa, okay. Minsan ba may hiningi ka rin sa asawa mo? Opo, lagi. Ganon din ang Diyos. Ituring mo ang Diyos na parang asawa mo na lagi mong kinakausap. May hinihingi, meron din kayong time na nagpapasalamat, meron time na nag-I love you ka, meron naman time na minsan naiinis ka rin. Ganon din ang Diyos dapat ang trato natin sa Kanya.
na para bang talagang kabiyak talaga natin. Kasi yun ang sinasabi dyan, no? Kaya't huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng Diyos. Mahabagin po ang Diyos natin. Opo. Hindi porke sinabi ko na magpasalamat tayo na magpasalamat, hindi tayo hihingi. Hindi ko naman sinasabing hindi na kayo hihingi. Puro pasasalamat, hindi naman. Biblical din po tayo humingi. Kaya nga lang kasi, ang ayaw lang kasi ng Biblia, yung repetitive prayer, yung paulit-ulit. Ayaw ng Diyos, no? Pero yung paghingi, walang problema ang Diyos, mahabagin siya, yan, no? Kaya balansehin po natin, mga kapatid. Dito sa Bride of Christ, ang tinuturo ko po dito, tinuturo po ng Panginoon dito, pwede kayong lumapit sa Diyos, pero hindi yung paulit-ulit. Isang beses, dalawang beses, okay lang. Tapos pagkatiwala mo na, pairali mo na yung faith mo, tapos pasalamat ka uli. Ganun. Kaya yung hinihingi mo na pwede mabago ang kapatid mo, pwede, may meron kang gustong baguhin tao, pwede mo ipanalangin. So, isumbong mo sa Diyos, kausapin mo ang Diyos. Parang asawa mo na minsan, pwede ka nga rin mag-open sa Diyos na kung ano may mga sama ng loob mo, pwede sa Kanya. Relationship kasi. Ang relationship, bunga yan ng kaligtasan natin. May relasyon ka kasi sa Diyos doon. So, ang Diyos po, yan po yung malinaw na verse sa atin. Lapit lang tayo sa Panginoon. Opo. Bale, Pastor, salamat. Ngayon ko lang naintindihan na oo nga, magkaiba pala yung healing sa declare. Kasi yung declare parang nagmamarunong ka na eh. O yun, delikado yun. Di pa kasi para siyang inuutosan mo ng Diyos. Kaya nangunguna mo siya. Panginoon, salamat po sa araw na ito, nitong araw na ito ay mag-a-abroad ako. Pinangunahan mo na ang Diyos nun. Ang linaw-linaw, pre, sa John chapter 5, verse 14, ang linaw, 1 John, ang linaw, sabi rito, no? Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin. Kung ito'y naaayos sa Kanyang kalooban, may authority pa rin ang Diyos kung granted yung panalangin mo, hindi. Nasa Kanya yun. Ngayon, kung hindi man ibigay, huwag kang mag-alala kasi may Romans 8:28 naman. Ang linaw kasi na ano man daw yung nangyayari daw sa atin, ay kalooban ng Diyos, ikabubuti daw natin. Ayun, no, sabi rito. No? Tignan niyo mga kapatid, kung mauunawaan lang natin yung gospel talaga, harmonize talaga ang scripture. Sinabi dito, di ba? Romans 8:28. And we know all things that work together for good for those who love the Lord. Ngayon, kung meron kayong hiningi sa Diyos, hindi binigay, isipin mo na lang, ikabubuti mo daw yun. Kasi sinabi na rito, na lahat doon nangyayari daw sa atin, ikabubutin natin. Saan tayo uuwi? Payapa pa rin ang buhay natin. Pahinga pa rin tayo sa Diyos, walang pressure. Di ba? Opo. Tinuturo ng Biblia kasi. Salamat, Pas. Kaso sa part ng pag-prayer ko, yung pagpapasalamat ko nagiging repetitive na lang eh. Kasi halos sa paulit-ulit nagiging in order na siya. Yung pagkakasunod-sunod ba parang kabisado na ng utak ko. Okay lang kaya yun, Pastor? Ikaw ang magdadala nun. Pero ang Diyos, naunawaan ka naman. Kaya nga lang, aanin ka ng isip mo na hindi kaya ako parang nagiging robot sa Diyos na parang kasi di ba, o kaya baka minsan isip hindi kayo pinagtatawanan ako ng Lord dahil yung mga way ng kasi ang problema kasi sa atin, tinuruan tayo ng religion na gawing by rules and prayer. Meron pa nga silang tinuturo mga kapatid, ito turo to sa perverted yung tinatawag na acts. Asan yung Ay, Ania, sino ka? Ay, wait lang. Mute kita. Acts o adoration. Merong confession. Alam nyo to, di ba? Confession. Tama ba? Ay, mali. Confession. Meron namang thanksgiving. Tapos, supplication. So, ganito sila mag-pray. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, hallelujah, praise the Lord now and forever. Panginoon, humingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Ito, confession na. Panginoon, salamat po sa lahat po ng kabutihan mo po sa amin. Panginoon, humihingi po ako. Ayun. Nagiging ritual. Dapat kasi ang panalangin natin sa Panginoon, be conversational naman. Kagaya na sinabi ko sa iyo, kapatid, kanina, kung paano ka makipag-usap sa asawa mo, yung conversation mo sa asawa mo ng natural, ganun ang gawin mo sa Diyos. Yun ang tamang panalangin. Opo.
Kaso, Pastor, pag nagpapasalamat po ako, parang nagiging no choice na kung yung paulit-ulit ko po kasi na prayer, lahat po yun tungkol naman sa pagpasalamat. Kaso ang nangyayari, nagiging in order na. Kaya minsan, general ko na lang na salamat po sa lahat ng biyaya sa araw na to. Tinapos ko na, hindi ko na iniisa-isa. Pero, Tsaka hindi mo naman kailangan kausapin ng Diyos ang matagal eh. oo nga po. Sa patagalan ng prayer. Kaya ginagawa ko na lang po, generalize ko na lang na isang salita na kuha na lahat kasi alam ko naman po na mas matalino ang Diyos. Yun nga lang, parang nagiging repetitive na lang po kasi parang ano na lang yung prayer eh, parang nagiging daily habit na lang siya na parang wala nang tawag doon. Parang wala nang bitaw o ano, kung tawagin ba, parang wala nang feelings kasi repetitive na siya. Salamat po sa lahat. Pero andun pa rin naman yung part na grateful yung puso mo na, kunwari, may kaharap kang pagkain, kumakain ka, papasalamat ka. Yun nga lang, sa part ko, parang paulit-ulit na lang. Kapatid, wag mo lang gawing komplikado yung mga bagay na hindi naman komplikado. Basta pag nakikipag-usap ka sa Diyos, parang asawa mo, kausapin mo, parang ganun. Yun na lang masasabi. Apo, parang sabi mo last week na casual na lang. Casual lang. Di ba? Sabi sa Bible nito, alam na ng inyong amang nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. O tinan nyo. Yan din po yung tumatak sa utak ko kaya halos ayoko nang ulitin eh. Kasi alam niyo naman na po lahat, di ba? Sabi ko nga po dun sa isang comment ko sa post mo sa Facebook na simula na nasa sinapupunan pa ako hanggang sa katapusan ng buhay ko sa mundong to, alam niya na yung mangyayari. Kaya lang naman tayo nananalangin for our peace of mind, tsaka syempre, gratitude na rin. Kaya nga, the best pa rin talaga yung nananalangin tayo ng nagpapasalamat na lang sa Diyos. Opo. Okay na po ako, Pastor. Solved na. Maraming salamat. Sobrang ganda po ng topic natin. Ay, glory to God po. Salamat po. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po sa iyo, Pastor. Hello, Karito magandang po. gabi po, Pastor. Permission Sige po, to speak good po. Sige po, Sister Evelyn, go ahead po. Sa akin po, may gusto ko pong linawin po, Bishop, ay Pastor, din sa pagdadasal. Bali, dalawa po itatanong ko. Sige po. Bali, sa pagdadasal po, kasi ako po, yung ginagawa ko pag ako po nagdadasal, umaga at saka gabi. Nagpapasalamat ako, pero yung panalangin po na, hindi ko po alam kung tama po yung, mayroon po din po akong paulit-ulit na pinagdarasal, pero papasalamat at saka yung laging gabayan yung araw-araw, yung ang family ko lalo sa Pilipinas, yung protection po nila. Yun po ay ulit-ulit ko pong nababanggit sa panalangin ko pag sa umaga at saka sa gabi na samahan ang bawat isa para protektahan. Tama po ba, Pastor, na minsan inuulit ko po yun? Kasi siyempre ang inaano ko po is yung lagi nilang kaligtasan at laging gabayan po sila ng Panginoon sa araw-araw. Pwede naman po. Naunawaan mo kayo na ng Diyos dun eh. Kung ako ang tao, naunawaan ko kayo eh. Sabihin, kung ako ang tao, naunawaan kita, ang Diyos pa kaya. Kaya nga lang, minsan, ikalma na po natin minsan ang isip po natin. Kasi minsan kaya tayo nananalangin ng paulit-ulit. Minsan, bakit ba tayo nananalangin ng paulit-ulit? Inuulit natin sa Diyos. Kasi minsan nangyayari. Kaya mo pinapanalangin ng paulit-ulit kasi hindi ka rin naniniwala. Kaya inuulit mo ulit. Karamihan, hindi ko naman nilalahat meron kasing ganun. So, dapat balanse lang po. Kagaya ng sinabi ko kanina doon sa isang kapatid natin, kung paano po tayo manalangin kung paano tayo makipag-usap sa mahal natin sa buhay, dapat ganun din sa Diyos. Casual lang po. Tapos, kapag naipanalangin nyo na po, ipayapan nyo na po ang isip nyo, pagkatiwala nyo na lang po sa Panginoon po yun. Amen po. At saka yung sa ano po pa pala, kasi hindi ko naman po kasi nagagawa yung devotion po ba, na laging nababanggit sa church na kailangan mag-devotion. Siyempre minsan parang sa akin po, hindi ko rin po nagagawa yung ganun. Kasi pagka magpe-pray po ako, pagka minsan hindi ko naman po nagagawa yung ganun, yung kailangan na sa isang araw, kailangan mayroon pa rin kung mag-devotion ka, tapos mayroon yung oras na lagi
Yun yung Sino, sinusunod niya. sino po may sabi sa inyo na dapat may mga oras kayo mag-devotion? Sino po may sabi? Bible po ba o pastor? Sa church po yun. Sa Bible po ba meron po kaya nun? Kapatid, meron kaya? Hindi ko po alam. Kasi, Pastor. saan niyo po ba narinig po yun? Sa Bible po ba niyo ba nabasa o sinabi lang po ng tao? Hindi po. Yun po yung naging inaano po doon sa church. Opo, sa tao po niyo narinig. Oo. Tandaan niyo kapatid, tinan mo nangyayari sa iyo, na-stress ka. Ay, doon nakapag-devotion ngayon, yari ako. Di ba may ganong kaisipan? Ang tanong kasi diyan, obligado ba talaga tayo mag-devotion? Paano kung nagtatrabaho ka, nagbi-business ka, nagninegosyo ka? Hindi ba naunawaan ng Diyos yun? Ibig sabihin, wala ka ng espiritualidad. Yan ang tinuro kasi ng religion sa atin. Marami mga do this, do that, don't do this, don't do that. Works pa rin yun. Walang grace doon. Tandaan po natin mga kapatid, sinabi sa Biblia na tayo kay Kristo may kalayaan. Kung makakabuti sa iyo na halimbawa, busy ka, marami kang ginagawa, may trabaho, sa tingin mo ba hindi naunawaan ng Diyos yun kung hindi ka nakapag-devotion? Tsaka pangatlo, sino may sabi na obligado tayo mag-devotion? Saan sa Bible yun? Mga tinuturo ng mga pastor na to. Kaya alamin ko saan sa Bible may devotion? Wait lang sinabi lang yung kay Joshua, si Joshua kausap nun. Kasi babagsak ang nun. Alam niyo ang problema, misquoted tong verse na to Ito daw yung devotion. Sa Joshua 1:8, ay Diyos ko, Joshua 1:8 daw. Si Joshua, sabi rito, huwag mo kakaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Tingnan mo. Ano daw babasahin? Aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo yun araw at gabi upang matupad mo nakasuot doon. Sa ganun, magiging masagana at magtatagumpay ka sa iyong pamumuhay. Una, context. Sino nagsalita dito? Sulat ito yung kay Joshua ng Panginoon. Kailan to? Nung panahon na, basahin natin, pagkamatay ni Moses, ang lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Joshua na anak ni Nun. Sa lingkod ni Moses, patay na ang lingkod kong si Moses. Ngayon, umanda ka at buong Israel, tumawid kayo sa ilog Jordan. Patungo sa lupa yung binigay ko sa inyo. Ang tanong, si Joshua ka ba? Pangalawa, tatawid ba kayo ng ilog Jordan? Mga kapatid, sabihin niyo na akong pilosopo. Tingnan natin yung context. Tatawid ka ba ng gaya ng sinabi ni Moses, ibibigay ko sa inyong lahat ng lupain na inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo ng hilaga ng kabundukan ng Lebanon. Bakit taga-Lebanon ka ba? Taga-disyerto ka ba? Taga-ilog Euphrates ka ba? Tingnan niyo mga kapatid, pinagluloko tayo ng religion. Wala makaagapi sa iyo habang ikaw'y nabubuhay. Sino to si Joshua? Wala rin makakagapi sa kanya. Sasamahan kita at papatnubayan ko kay Moses. Hindi kita iiwan at pababayaan man. Sino may sabi noon kay Joshua? Magpakatatag at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikay mamumuno sa bayang ito. O ito pa lang si Joshua, mamumuno daw sa bayang ng Israel at papasako ng lupa ibibigay ko sa kanila ayon sa pangako ng inyong mga ninuno. Magpakatatag ka at lakasan ng iyong loob. Sino to si Joshua? Kasi nga lulusubin na nila yung may pagagawaan Diyos kay Joshua para pumunta sa lupain ng Kanaan. Sundin mo itong mabuti ang kautusan ni binigay sa ni Moses. Nabanggit yung kautusan. Ang tanong, under the law ka ba? Hudyo ka ba? Di ka naman Hudyo Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka kung saan mapupunta. Huwag ka raw susuway doon sa kautusan ni Moses. So anong sinasabing kautusan dito? Moses, kaya pagdating ng verse 8, huwag mo kaligtaan basahin ng aklat ng kautusan. Kautusan ni Moses to ba't nakikimoses tayo? Pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Kay Joshua lang naman to Tsaka pangatlo, utos ba ito sa Kristiyano? Sinabi ba rito, tayo mga Kristyan? Wala. So anong big idea mga kapatid? Malaya tayo kahit anumang gawin natin.
Ang basta mahalaga lang sa Panginoon, nabubuhay ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanyang tinapos sa gawa sa krus. Kung makakagawa ka ng mabuti, gawin mo lang yung mabuti, pero hindi mo tayo inuutusan ng Diyos na mag-devotion. Pag hindi ka nag-devotion, nagkakasala ka. Eh, kapatid, sa tingin ko, kapatid, nasabi ko po yung mga dapat kong sabihin. Ewan ko lang po kung nasagot ko po yung tanong niyo po. Yes po. Nasagot po, Pastor. At saka yung isa pa po, Pastor, kasi ito po bang, ito ngayon po na Google Meet po natin is may record po ba ito, Pastor? Kasi gusto ko kasing i-share yung especially ito sa tithing. Kasi Okay. mayroon po akong kapamilya na gusto kong, kasi nung narinig ko yung tithing natin is gusto kong i-share sa kanya kasi napapansin ko na parang alam niyo po yun yung pag wala na siyang pera, pag alam niyo yung nararamdaman ko yung lagi na siyang nag-isip, kailangan gumawa ng paraan hanggang humahantong na kailangan yung umuutang, yung parang ganun po, Pastor, yung minsan kahit hindi ko sabihin na iisipin na minsan gumagawa na siya ng paraan para magkapera, pero alam ko na gumagawa siya ng para makapagbigay doon sa church nila kasi magkaiba po kami ng ng religion na ibang church po. Pero Opo. ang sinasabi ko po is sa kanya, kung sa akin kasi ang natutunan ko, hindi man kailangan na persahin ng sarili mo na mag-tithes. Kasi kung ano lang meron, hindi natin kailangan mandatory na magbigay tayo ng tithes. Kasi yun, kung anong meron ka at maluwag sa loob mo, okay yun. Pero kung yung iisipin mo wala kang maibigay pagdating ng katapusan o ay tanggapin mo kasi wala kang maibigay. Kaysa yung maibigay ka, magbibigay ka nga, halos kulang naman sa'yo, kakailanganin pa mo yun. Eh di ba kung masama, iisipin mo magbibigay ka, tapos iisipin mo kulang pala, kailanganin mo pa yun para sa pamilya mo. Bakit ka pa magbibigay ka? Kung magbibigay ka, kung mayroon kang extra ulob, hindi mo kailangan i-mandatory yung sarili mo. Pero nakikita ko po kasi siya na parang parang devoted kasi lahat ng mga activities, is sumasali po siya. So, nakikijoin po siya, Pastor. Nakikita ko po yun, lalo sa maano po siya. Kaya hanggang umahantong din na nagkakaroon na rin siya ng mga utang, na ganun. Sabi ko, bakit kailangan ka na nagkakaroon ka nagkakautang-utang ka? Hindi ba dapat binibigay mo sa Panginoon ako sa kanya kasi hindi naman kasalanan kung hindi ka makapagbigay. Oo, andun na yung desire natin na makapagbigay. Pero nakikita ko kasi ang laki ng church nila. Sabi ko, kasi naka-attend na rin po ako. Ang ganda kasi ang dami na ang inano na kasi pag nagpapatay sila ng mga churches sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nakikita ko po yun. Kaya sabi ko, hindi mo kailangan ipersa yung sarili mo. At saka ka kung anong meron ka, doon ka lang magbibigay. Huwag mong obligahin na kailangan mong mag-tithes kung wala ka. Yun po yung sinasabi ko, hindi ko po alam kung tama po ako, Pastor, o hindi. Kaya gusto ko sanang makuha kung meron ito may record. Kasi Meron naman pong record po ito, nabo-broadcast po ito sa YouTube tuwing linggo po ng umaga. Kagaya po ngayon, anong araw po ngayon? April 26. Yung recording po nito, mapapanood nyo po ito sa pagdating po ng Sunday next week ng umaga sa YouTube po. Okay po. Opo. Ganun po ang nangyayari po. Kapag merong merong kaming linggo na service online, expect nyo po na yung recording po nun mapapanood po sa YouTube tuwing susunod po na linggo. Kagaya po nga itong darating na May 3, halimbawa, May 3, yun po, mapapanood nyo po doon. Kaya po sa umaga, ang broadcast po natin ng ating ng online service sa umaga na recorded nung last week. Tapos yung kinagabihan naman po, another recording na naman po yun. At ito nga po yung nangyayari po ngayon tuwing Sunday night. So bali ito po, next Sunday po, naka-record sa YouTube po. Opo, yes po. Yes po. Opo. Okay. Salamat po, Pastor. Salamat po. Patuloy lang po kayo magbantay po sa channel po natin sa Facebook para mas na-update po kayo
Yes, Tsaka thank sa you, YouTube po Pastor. natin. Pasubscribe na rin mga kapatid. Yun lang aking inyo. Nakasubscribe na po ako, Pastor, pero dito kasi, pag umaatin ako sa Google Meet, kasi iba po pangalan ko dun sa, sa Facebook. Although, lagi akong nandun sa Facebook. Nagko-comment din po ako. Pero dito, ito po yung sa Google Meet. Minsan, pag umaatin ako dito, kasi iba parang may napapasukan akong ibang channel dito. May nag-ano po sa akin. Kaya, minsan tinitingnan ko kung tama po yun sa inyo. Opo. Tsaka mga kapatid, no, payo lang naman to, hindi ko naman pwedeng ayoko naman pilitin. Pag isang magandang idea kapag sinabi sa Bible na magtulungan kayo, tulungan niyo yung mga kapatid niyo. Ayaman-yaman na ng church. Ang dami ng mga branches tapos ang lalaki pa. Marami mga church na mga nangangailangan. Dapat ang tulungan niyo yung mga yung mga Kasi mali. nakasobre-sobre po yun po sa kanila. Hindi yung Nilalagay sa ayaman-yaman sobre. ng simbahan, daming pera ng pastor tapos tutulungan niyo pa. Marami na. Hindi practical na lalo niyong pinapayaman, pinapataba yung pastor niyo kung saan nakakapuntang planeta. Kaya yun lamang po masasabi ko, kapatid. Thank you po, Pastor. Marami pong salamat. Sige po. Salamat po. So, maraming salamat po. 9 o 10:02 PM na po. Palakpakan natin si Lord. At tapos po ang ating gawain. Salamat po sa inyong pagpunta. Sa mga pastor na mga nakikinig sa akin ngayon, patawarin niyo ako mga kapatid. Alam kong masakit ang aking mga pinag-aaralan. Ginagawa ko lang po aking tungkulin, pagsabi ng katotohanan. Hindi po ako nagyayabang. Wala naman akong pagmamalaki rin sa inyo. No? Pare-pareho lang po tayo. Ang layunin lang po ng channel na ito ay lumaya po tayo sa kautusan. Gusto namin po kasi kayong dalhin sa biyaya kay Kristo na patunayan na ang tunay na gospel po kasi ay grace. Kasi gusto ko na lumaya kayo na sa mga dapat sabi, mga dapat gawin, marami pang requirements sa mga pastor nyo. Lumaya na kayo doon. Kung ako sa inyo, mag-aaral kayo ng Bible, pag-aralan nyo ang exegesis. Hindi nyo na kailangan ng Bible school, basahin nyo yung Biblia nyo. Exegesis ang pag-aralan nyo. Huwag na kayo magdampot-dampot verse. Magbago na po tayo, mga nakikinig na pastor sa akin. Alam nyo, hindi ko kayo inaaway. Nilalambing ko lang kayo ngayong gabi. Panahon na, lumaya na po tayo. Kung nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko, hindi ko kayo ini-insulto. Inaano ko lang kayo, binubuksan ko lang ang mga mata nyo. Kasi panahon na para magtutok na tayo sa tamang gospel. Simple lang naman ang gospel. Wala kang dapat gagawin, wala kang dapat sasabihin para matuwa ang Diyos sa iyo. Lahat po ay gawa ni Kristo. Okay? Marami kang gagawin sa kapwa mo. Yun po ang tinuturo ng simbahan na to. Marami kang mga good works na gagawin para sa tao na lang, hindi para sa Diyos. Wala kang dapat gawin para sa Diyos. Dahil binigay ng lahat, sapat na si Kristo sa kanyang mga ginawa para tayo ay maligtas at pagpalain ng ating buhay. Wala na mga deklarasyon. Saka nakakita ng pinagpala daw sila kaya sila nagde-declare. Para saan yun? Niloloko nyo ba sarili nyo? Saka nakakita na ng de-declare ka pa. Para saan yun? Alam nyo mga kapatid, delikado po yan. Yung bang kinakausap mo yung sarili mo, yung de-declare ka pa, kakausapin mo sarili mo. Naku, mga kapatid, patingin na kayo sa doktor, baka tingnan nyo naman, baka may psychiatrist malapit naman dito sa Mandaluyong, marami yan. Okay, marami yan. Tama na, Pastor, marami magagalit sa'yo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kay lahat mga kabiyaya. Salamat po. Salamat po. Maraming Salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa ating lahat. So, karito sa ating lahat, mapagpalang gabi. I love you all. Mahal na mahal ko po kayo mga kapatid.